So for part 2 ng position sizing and leverage, okay, a-answer muna tayo ng mga few questions dun sa comment section. So number 1, sabi niya, confused siya, okay? So hindi tayo gagamit ng leverage. So number 1, gagamit ka ng leverage after calculating yung position size mo. So nasanay kasi tayo na pinipili muna natin yung leverage natin bago tayo maglagay ng margin. Okay? So, this is 1:3. So, magsasample ako dito ng another 1:3. Okay yan, 1:3. Okay? Pag pinili mo kasi yung leverage without calculating yung position size, ibig sabihin, the higher the leverage, the more na malapit yung stop loss mo dun sa entry price. Let's say, for example, minax lot ko to ng 125x, mapupunta yan dito. Okay? With 100x ko, mapupunta yan dito. 50x, mapupunta yan dito. 20x, mapupunta yan dito. Okay? Kung mapapansin nyo, nag-iiba yung risk-reward ratio. Okay? Pero since tinuruan ko kayo ng position sizing muna and it doesn't matter kung anong leverage, then magkakaroon ka ng tamang input. So, yan yung calculation. Gawin nating accurate. 100 times 2% divide 4.94%. Okay? So, 40.48 position size. Yan yun. $40.48 position size. Okay. Ito kasing calculation na to, mapupunta ka doon sa computation of losses. Whatever ang mangyari dito, kahit ang leverage mo ganyan or ganito, ang matatalo lang sa'yo dyan is 2% ng capital mo, okay? Ng $100, which is $2. Kasi na-calculate mo yung position size. It doesn't matter kahit anong leverage yung i-apply mo, okay? So, doon tayo sa number 2. Yun yung tinuro ko sa inyo kanina, yung leverage adjusted range. Mahilig kayo mag-slider yung ini-slide nyo lang yung amount. It doesn't matter kung ano yung leverage. So, dyan nangyayari yan. Okay? Mas lumalapit yung stop loss mo sa entry price pag hindi mo na-calculate to ng maayos. So for example, dito magka-calculate tayo ng loss. So, 4.768% yung stop loss or 4.94%. So, sa TP naman, 14.81%. 14.81%. Okay. Bakit ko calculate sa inyo to? Para hindi kayo malito whether yung price ang ilalagay nyo or percentage doon sa Binance. Okay? So, for part 3, i-input ko lahat ng nakuha natin ditong calculation sa Binance. Then, makakakuha tayo ng 1:3 RR. Pag sinabing 1:3, ano ba yun? You will gain $6 and lose $2. Okay? Kasi $2 yung ano natin. Then, yan yung ipapakita ko sa inyo. Another thing, baka nalilito kayo dito sa 2% tsaka sa 4.94%. Okay? Ang isipin nyo na lang, itong 2%, yan yung mawawala sa'yo. 2% yan ng capital mo. Okay? So, kahit ano mangyari, 2% lang yung mawawala sa'yo. Itong 4.94%, yan yung stop loss. Kahit mag 10% yan, ang mawawala sa'yo is 2% lang ng capital. Okay? Yan, kahit ito, habaan mo yan dyan, 2% pa rin mawawala sa'yo. Okay? So, bibigyan kaya ng magandang position size. So, follow for part 3.